Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for January 8 to 14, 2023. General reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, Aries, let's see what's up for this week sa inyo. For Aries. Okay. Wow, poised. Parang meron kayong pinaghahandaan. Oo, yung iba sa inyo, you are reinventing yourself, no? Yung the way you carry yourself, the way you dress up, it's more on focusing on your physical, no? Physical appearance, yung pananamit mo, and mas ano ka ngayon, mas focus sa sarili. Ayan. So you are practicing self-love, self-care. I also see people that are admiring you sa mga talents mo, sa mga skills mo. Meron ka mga admirers sa paligid. But I think it doesn't matter kung merong admirers o wala, but for you, you are more confident now. Mas confident ka. Let's see, you have, yes, tinan mo, because you are the star. Iba sa inyo masaya kayo dahil may mga na-achieve na kayo or marami kayong na-achieve nung nakaraang taon. And ngayon, you are setting new goals. Very positive yung ninyo, yung inyong pananaw sa buhay. You also have the moon. Very strong ang inyong connection to your divine feminine. Maaring ayun nga, no, part ng self-love, self-care ninyo is understanding your body, understanding your needs, understanding na meron ka pang igaganda, meron ka pang ikakagwapo, kumbaga. So it's more on focusing on what you can improve para sa sarili mo. Things are changing for you, Aries. Meron ka ng mga taong iniiwasan dahil alam mo na they are no longer parang hindi na sila yung kapareho mo na ng interes sa buhay, or alam mo na minsan ganun na-outgrow natin ng isang tao na dati okay tayo sa kanila, dati nagkakasundo tayo, but for some reasons, no, dahil sa mga kanya-kanya nating mga journey sa buhay, pinabago tayo ng ating mga experiences, mga karanasan natin, and for you, you are changing. Alam mo na ngayon kung paano protectionan yung sarili mo. Umiiwas ka na sa mga taong nega, sa mga taong alam mong wala namang may aambag sa buhay mo. Okay? Let's see what else. You have the Fool card. So, you are starting fresh. Oo, bagong experience to. Yung iba, you are willing to take a risk. Risk sa trabaho, sa relationship, or sa mga gusto mong subukan sa buhay na never mo pang na-try ng mga nakaraan. You also have the Devil and the Knight of Swords. Yes, palaban ka. Oo. For you, ang importante is you know what you want and you are focused on your goals. Kayang-kaya mo ipaglalaban ang iyong sarili, ipagtanggol ang iyong sarili. I also see you na umaalis sa isang toxic situation or sa isang toxic na connection, unhealthy habits. You are trying to break that unhealthy habits dahil alam mo na hindi yun makakabuti for you. So, you are starting fresh. Okay? You have the Sun in Pisces in the 12th house. You have a deeper understanding of who you really are. Some of you, nag-undergo kayo ng spiritual awakening. Mas malinaw sa inyo kung saan nyo gustong pumunta. Anong direksyon nyo gusto nyo tahakin. And you also have Mercury and Aries in the first house. Yes, first house is about yourself. Talagang ang binibigyan mo ng attention yung sarili mo, yung mga bagay na kaya mong gawin. And then, may mga new ideas ka na piniprepare mo yung sarili mo na isa katuparan yung ideas na yon. So, very busy for you ang week na ito.
You have the moon in Pisces in the 12th house, and this is the moon in Aries in the 1st house. Yes, for you, importante yung mga taong nagmamahal sa'yo at saka minamahal mo rin, no? Kumbaga, you will spend time, energy doon sa mga tao na nakaka-appreciate sa'yo, na nagmamahal sa'yo, and at the same time, sila din yung mas bibigyan mo ng attention. Kumbaga, re-reciprocate, no? Tatapatan mo rin yung binibigay nilang pagmamahal, concern, pag-aasikaso at effort sa inyo. Some of you, kung meron na kayong kids, mas bibigyan nyo ng focus ng attention yung mga kids nyo ngayon dahil meron silang kailangan, special needs. Ayan. You have some money, career, finances. Meron kayong opportunity sa online, no? Social media, content creation, being seen, sharing your knowledge, your skills, or just even your experiences. Pwedeng nasa vlogging din kayo. And pagdating sa pera, you might want to medyo mag-control, no? Pwedeng magkakaroon ka na ngayon ng disiplina sa pag-handle ng kaperahan mo. Yan. So some of you will also widen your network. Mas lalawak yung connections mo sa iba dahil magbibigay rin yan ng mas maraming opportunity sa'yo moving forward sa business, sa career, sa trabaho, dahil sa mga connections na yan. So, kailangan daw, kapag meron kang pinaplano, hindi lang plan A, meron ka ring plan B, plan C. Para just in case hindi mag-work yung first mo na plano, no, sa business, sa trabaho, sa career mo, meron kang fallback, no? Meron kang pwedeng subukan na iba. So, sa iyong love life, for Aries, you have get to know. Meron kang kinikilala na person, very interested ka rin sa taong to. This person might be younger than you, or merong age gap sa inyo. And I think this person is masaya siyang kasama. Oo. And then, pay attention lang kasi pwedeng itong connection na to ay isang karmic relationship. So, most karmic relationship, yan yung nagbibigay ng very intense na emotions. And also, intense din yung lessons na kailangan matutunan. Ito yung mga tao na kailangan nating makilala sa buhay natin dahil meron tayong lessons na maibibigay sa kanila. Meron din silang lesson na ibinibigay sa atin. So, it's up to us kung matututunan natin yung lesson na yun or mauulit uli sa ibang pagkakataon. Okay? So, that is your reading, Aries. Kung gusto nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.